Amen! Let's give the Lord a big hand. Come on, mas malakas! Amen. Ba kayo sa dance step na yon? Ang nabitin din. Deep, deep, gagat. Ay, goodness. Ah, napapasubo ako Anyway, welcome to Face Dagupan. All first-timers in the house. Meron po ba? Raise your hands. Come on, we want to welcome you. Huwag kayo maiyak. First-timers, welcome! Welcome po. Welcome to the feast. After the feast, magkita-kita po tayo dito. Meron po kaming welcome gifts sa inyo. And we want to pray for you. And we want to welcome you in our feast. Amen. I will give you 30 seconds again for a fist bump. Kung ka-close mo yan, just hug the person. Kung hindi mo naman ganun ka-close, fist bump lang. And then remind that person, you are a saint. Come on, 30 seconds, go. Remind that person, you are a saint. Pwedeng fist bump, pwedeng yakap kung close naman kayo. 15 seconds, come on! Woohoo! 10 seconds! Kung kapamilya mo yan, remind that person, you are a saint. Come on, come on, come on. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Let's give the Lord a big, 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 big hand. Alam nyo kasi, papalapit na ang All Saints Day. Kailan ang All Saints Day? November 1. And today, I want to remind you that our calling is to become a saint. Amen ba tayo dyan? That's why ganun ang pangbati natin. For those who are joining us online, maraming salamat. Yeah, there yung camera, medyo malayo ngayon. Thank you for joining us online, mapa YouTube, Facebook. Maraming salamat. If ever you are a first-timer sa ating online, sa ating Feast at Home, please comment #first-timer. And then sabihin nyo kung saan ang location ninyo. And our online servants will welcome you. Amen. I am so excited for today's talk. Are you excited? Again, sabi ko nga, our calling is to become a saint. That's your calling. Yung ilan sa ating doctor, yung ilan sa ating attorney, yung ilan sa ating engineer. But yung title ng pinakamaganda and yung target title natin before our name is not really doctor. It's not really architect. It's not really engineer. It's saint. If ever your name is Poch, you are Saint Poch. If ever your name is Ariel, your name is Saint Ariel. So if ever kakilala mo yung katabi mo ngayon, batiin mo nga siya with the saint sa unahan. Come on. Hi, saint! Oh, yung iba kinilabutan. Yung iba tumawa. Saint? Yes, we are all saint. We are called to become saint. Yes, we have failed. Yes, we have sinned. Totoo yun. Sino ba naman ang hindi? But listen to this. Huwag mong palagpasin ito. Look me in the eye. God doesn't look at your sins. He looks at you as a person. And He believes you are amazing. Just the way you are. And He is singing the song, When I See Your Face, there's not a thing, tinula ko na lang, huwag ko nyo lang akong pakantahin. There's not a thing that I won't change because you are amazing. Just, tinan nyo, kinanta ninyo. And with that, let's pray our favorite prayer at the feast. Let's make the sign of our faith slowly. Namnamin mo to and meaningfully as we say in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. You can stretch out your arms, raise your hands if you're comfortable. Okay lang yan. And together, we declare, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. Sigaw mo! And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Friends, this is the Word of God that tells you, I do not look at your sins. I look at you because I created you amazing.
just the way you are. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay lang, medyo tatayo lang ulit tayo. Okay lang ba? Alright. Our message for today is comes from Luke chapter 12 verses 16 to 21. By the way, we are ending our series. Anong pangalan ng series natin? Jesus Startup. For those who are joining us for the first time, for the past 4 weeks, 4 Sundays, we are talking about business. Yes, you've heard it right. Business. Time out muna kami sa Bible study series. For the past 4 Sundays, ang pinag-uusapan namin finances. Pinag-uusapan namin business. And we have come to the last installment ng ating talk, Jesus Startup. Our talk title is Divide. Say divide. And our verse for today is this, from Luke chapter 12 verses 16 to 21. Sabi dyan, a rich man had a fertile farm that produced fine crops. In fact, his barns were full to everything. He couldn't get everything in. He thought about his problem and finally exclaimed, sabi niya, I know! I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough and I'll sit back and say to myself, friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Relax lang. Ang gagawin natin, wine, women, and song for you. But God said to him, fool, tonight you die. Na-imagine nyo yun? Yung tipong nag-e-enjoy ka, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, tonight you die. Anong mararamdaman mo? Tonight you die, then who will get it all? Yes, every man is a fool who gets rich on earth, but not in heaven. Pwedeng magkwento. Pilitin nyo muna ako. Mali na bagay. Meron dalawang klase ng tao. Yung unang tao, babae, hindi naman ganun kahirap. Average person, pero dumaan ng pagkahirap. Naranasan niyang maging mahirap, but average person na siya ngayon. But this lady, mapagbigay. Very, very generous. There was this another woman naman, sobrang yaman, sobrang daming pera, but kailanman hindi nagbigay. Incidentally, pareho silang namatay sa parehong araw. Sabay silang namatay sa parehong araw. And then, nung nasa langit na sila, sinong sumalubong? Si Saint Peter. Yung may dalang susi. Yung iba, manok. O, sige, pagbigyan natin. Si Saint Peter, ang una kasi, siguro segundo lang ang pagkakaiba. Ang naunang namatay, yung average woman na mapagbigay. So, sabi ni Saint Peter, welcome to heaven. Sasamahan kita sa yung titirahan. So sinamahan ni St. Peter sa titirahan niya. And then yung tinirahan niya, mansyon. Yung mayaman, sabi niya, wow, kilala ko yan eh. Medyo hindi ganun kayaman yan sa mundo. So kung mayaman ako sa mundo, malamang sa malamang, mas malaki dyan ang titirahan ko. And then sumunod na yung mayamang babae. And then sinamahan siya ni St. Peter, habang sinasamahan niya, medyo malayo, yung titirahan niya. And then nakita niya yung titirahan niya, parang barong-barong. So nagalit yung babae. Teka lang, St. Peter, sa mundo, sa earth, mayaman ako. Pero bakit dito mo ko patitirahin? Sobra pa sa barong-barong. Sabi ni St. Peter, alam niyo kasi, madam, dito po sa langit, wala kaming materyales. Nakadepende lang lahat sa ipapadala ninyo. Wala po kasi kayong pinadala. Siya ang dami niyang pinadala. Nagbigay siya. Kayo po, wala kayong pinadala. Ito po actually, tira-tira lang ito ng mga pinadala ng iba. Naawa naman kami sa inyo. Kaya nang namin ang bahay nyo. So iyak ng iyak yung matandang babae. Tingnan mo yung katabi mo. Question! Madadala mo ba ang pera mo sa langit? Yes or no? Taas ang kamay na nagsasabing oo. Taas ang kamay na nagsasabing hindi. Taas ang kamay ng kahit anong itanong ko, hindi ka magtataas ng kamay. Gusto niyo malaman ang sagot? The answer is this. Yes and no. Gusto kayo, hindi natin nag-practice sa mga gulat-gulat ngayon, ano?
Galing. Gusto ko yun, hindi ko na kayo isi-set up di ba? Yes and no. Madadala mo ba ang pera mo sa langit? Yes and no. Brother Bars, ang gulo. Ang gulo. But believe me, hindi to magulo. Madali lang intindihin ito. Mas magulo pang intindihin yung boss mo. Mas magulo pang intindihin yung jowa mo. Mamaya pumayag siya, oo, tapos aawayin ka rin niya. Mas magulo pang intindihin yung relasyon nyo kasi walang label. Believe me, madaling intindihin lang ito. Sabi ni Saint Francis, wala sa slide yan, remember when you leave this earth, you take nothing with you that you have received, but only what you have given out in the service of others. Nasundan nyo yun? The money that you can bring to heaven is the same money you give and share here on earth while you are still alive. We will all die. Tama ba ako? Sino nang gustong mauna? Taas ang kamay. We will all die. Pakisabi nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. And listen to this. At yung mga natanggap mo, hindi mo madadala sa langit. Pero yung mga naibigay mo, yun ang madadala mo sa langit. Am I making sense? Nasusundan nyo? Our goal, listen to this, our goal is to die empty. Most of you here, na-share ko na yan, yung mga nakakwentuhan ko nung nagkapi-kapi kami, lagi ko sinasabi, the goal of this life, your goal is to die empty. Anong ibig sabihin niyan? Ibigay mo lahat. Walang matitira sa'yo pag nawala ka. Ibigay mo ang talents mo. Ibigay mo ang treasures mo. Ibigay mo ang time mo. Ibigay mo lahat. The goal is to die empty. Because when we give, when we die empty, si Lord lang ang matitira sa atin. And believe me, He is more than enough. He is more than enough. Kapatid, huwag kang matakot magbigay. Sabi nung kanta, huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi. God is singing that song for you. Huwag kang matakot magbigay sa iyong kapwa, bibigyan rin naman kita. Sabi ni Lord, kaya huwag kang matakot magbigay. Ang mahirap kasi sa atin, takot tayong magbigay. Today, God is telling you, huwag kang matakot magbigay. Kasi meron tayong mapagbigay na Diyos na hindi ka iiwanan. Yes, we will die empty. But believe me, God will never allow you empty. We pray, Father in heaven, we thank you for your word. Thank you for your message. Right now, Lord, may mga ilang alinlangan pa kami para magbigay kasi natatakot kaming mawalan. But Lord, remind us always na kapag nagbigay kami, mas mararamdaman namin ang presensya mo. And remind us always na kapag nagbigay kami, alam namin hindi nyo kami hahayaang mawalan at mas bibigyan nyo pa kami. Lord, help us to reach those people na nangangailangan ng pera namin, ng talents namin, ng time namin. And grant us the grace to really be generous. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, we sing to the word. We honor the word. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Please be seated, everybody. Habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Kaya wag kang matutulog. Pakitaas ang kanang kamay. Come on, taas ang kamay. Pakitapik yung nasa kanan. Pakisabi, God will speak to you today. Pakitaas ang kaliwang kamay. Pakitapik ang nasa kaliwa. Pakisabi, wag kang matulog. Are you excited to be blessed today? Amen. I am so excited since this is our last installment, last talk.
ng ating series, Jesus Startup. Hindi ko na patatagalin. Let's meet my co-preacher for today's talk. Please give a warm face, tagupan clap to Brother Marlo Silao. Amen. Thank you, bro. Ayan. Salamat. Praise God. God is good. All the time. Amen. That is true, no? Kasi kung hindi totoo yan, wala na tayo ngayon dito siguro, no? Amen. Now, I'd just like to share with you a quick story. Last week, I had hypertension, no? Inatake ako ng hypertension. Although, hindi naman talaga ako high blood. But then, all of a sudden, I had hypertension. So, nagpa-check up ako. Hindi naman ako yung talagang nahilo or what. Actually, ang goal nun is ang papacheck up talaga si Sister Florence. But to an accident, no, sumama ako sa kanya. And nalaman na sobrang taas ng BP ko. And alam niyo, sabi ng doctor sa akin, alam mo, you're a walking time bomb. Kasi sa taas ng BP mo, konting galit mo lang, babagsak ka na. Sasabog ka na. And bigla akong kinabahan nun. Alam niyo, binigyan niya ako ng gamot instead na bumaba yung presyon ko, mas halong tumaas. Kasi ang hirap kalaban ng mind, no? Yun ang pinakamahirap na kalaban, yung mind. So pag sinabi ng konting pitik lang ng stress sa'yo, sasabog ka na. So parang naging conscious ako na parang feeling ko, parang alam mo yung atakihin ako. Parang oras ko na ba? Ayun. So but then praise God, thank you for all those who prayed for me. And we're getting there, we're getting better. And yung kanina nga sinasabi ni Brother Bars, we're talking about death. And sabi, friend, ikaw na, you're next. Di ba? And alam nyo, coincidentally, during those time, until this day, I keep on receiving messages of, friends, loved ones who are passing, nawawala bigla. And one of my batchmates, classmates in high school, just passed away. All of a sudden, ganun din. No? Untimely yung kanyang death. She had a heart attack. And blessing ito in disguise kasi kami ni Sister Florence, we started to get conscious already with our lifestyle. So sa mga kabataan, ito ang message ko sa inyo. Kasi bilang matanda na, nakakatanda, habang bata pa kayo, huwag niyong abusuhin yung katawan ninyo. Kasi pagdating nyo ng edad ko, ng edad namin, ng mga elders ninyo, doon nyo na mararamdaman na sisingilin na kayo. So please, don't abuse your body. Okay? Don't abuse your body. Yan. Treat it well. Alright? Amen. So today, we'd like to welcome you sa ating Talk 4, which is entitled Divide. So sinabi na kanina ni Brother Bars, divide ang ating title. A great mathematician once said, sabi niya, division is the inverse of multiplication. No? Itago natin siya sa pangalang Engineer Lawrence Bandong. yan, sa kanya ko yan narinig. Sabi niya, division is the inverse of multiplication. Inverse, ibig sabihin opposite. No? Opposite of multiplication. And so when God multiplies your wealth, you divide it. Amen? Kapag minultiply ni Lord ang blessings mo, you divide it. You learn to divide it. And alam nyo, you won't see trees growing. Wala kayong makikitang puno na lalaki kapag hindi nyo tinanim yung seeds. And for the tree to grow up, you need to divide the seeds, di ba? You need to divide the seeds. Kasi sa lahat ng seeds, hindi naman lahat yan tutubo. Di ba? Merong hindi tutubo at merong tutubo. So you have to divide that. I remember my first salary, no? Well, hindi naman siya talaga salary, but it's called an honorarium when I was still with Red Cross. I was a volunteer instructor back then. And ang first na honorarium ko is worth 5,000. O 5,000. So tungtuwa na ako kasi syempre nakakabili na ako ng unti-unti ng mga gamit ko, ng mga gusto ko, nakakakain na rin ako ng kahit papaano ng mga gusto ko, no? But then, and then at that time, wala pa yung tithing na word sa bokabularyo ko. Wala pa yung tithing, wala pa yung giving. Kasi as Catholics, di ba, nasanay na tayo doon sa barya-barya lang.
Di ba? Sino nakaka-relate dito? No, kung ano yung mabunot sa bulsa na coins, yun ang ibibigay natin sa love offering natin. Di ba? Yun ang nakasanayan kasi natin. And, habang and then I entered the corporate world, so promotion for after promotion, nag-upgrade din naman yung aking lifestyle. No? Nag-upgrade din. So, pamahal din ng pamahal yung aking mga binabayaran, yung aking mga binibili. But then, of all those things, I still feel empty. Parang so there's something missing. There's something missing. Yes, nabibili ko yung mga gusto ko, na kakain ko yung mga gusto ko, nakakapunta ko saan ko gusto, but then there's still emptiness. And that's when, when we joined the Light of Jesus family sa Ortigas, or Feast Ortigas, that's the time na doon na na-introduce yung word na tithing, no? Yung practice of tithing or giving. And, nung nag-start na kami ng ganon, totoo yun, no? Sa umpisa, mahirap talaga siya. Kasi 10% napakabigat talaga niyan. Masakit talaga yan. But then when we started to trust God, no? And we started giving, dumarating yung mga pagkakataon na kagipitan, no? Mga problema, struggles. But then, napansin namin, ba't parang ang gaan na? Hindi na namin siya nararamdaman without even asking, darating at darating yung solution. Dumarating siya ng kusa. And today, we wanted to share to you 4 ways to give. Ilan? 4? 4 ways to give. So I'll be giving you the first 2 and then Brother Bars will be giving the second 2. So first is give to your family. Pakisabi, give to your family. Ayan. Ang sabi nila, money is relative. The more money you have, the more relatives you have. Tama? Nakaka-relate ba? Marami nakaka-relate, no? Yan. Sabi sa scriptures, 1 Timothy 5:8, basahin natin. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, you need to share, no? You need to share to your family. Pero meron 2 condition daw. There are 2 conditions. What is the first condition? Condition number 1 is, you cannot share what you don't have. Tama? Hindi mo pwedeng i-share, hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Diba? This is a common thing among us na mga Pilipino, na kapag meron tayong kailangan or pangangailangan, ang unang tanong natin ay, kanino ako mangungutang? Or saan ako mangungutang or hihiram ng pera? Diba? Yun ang unang laging tanong natin na naisip natin. But friends, we need to change that. No? We need to change that question to this. How can I earn? How can I earn? Where will I earn? What can I sell para ako'y kumita? That is supposed to be our first question. Amen? Amen. Condition number 2. Dole-outs are only for emergencies. Ano yung dole-outs? Yung pamigay natin, no? Pamigay, extra natin. Dole-outs are only for emergencies. Yes, you want to help your family, di ba? Nasa kultura na natin yun in helping our families. But dole-outs are only for emergencies. You don't make it a regular thing. Ask me why. Because if you do that, you are robbing your family or your friends from their dignity. You are robbing their dignity. And you are training them to be parasites. No? You're training them to be parasites in such a way that they cannot stand on their own. So, this can only be done. So how can you help your family? You can help your family by when you set up a business and you'll be able to work with them, you give them roles. Alam niyo sa bahay, yung mga pamangkin namin, kasi nga medyo masyado na kami busy and hindi na namin maharap yung mga chores namin. Yung mga pamangkin namin, we ask them to do the chores for us. And in return, we give them their salary. So at the end of the month, or nasa kanila if they want it every 15th or 30th, we give it to them. So they have certain tasks, and then we give them their salary. No? That's in that way, they know how to earn. They know how to value yung money. Yung isang pamangkin ko, hindi niya kinukuha yung sweldo niya, pinapaipon niya. Sabi niya, sa inyo po muna, ipunin ko na lang. And then kukunin ko kapag meron akong kailangan bilhin. Ayan.
So in this way, no, you teach them how to fish, not just give them fish. All right? So second way to give is give to your team. Yan. Give to your team. Pakisabi, give to your team. All right. Let's read on Colossians chapter 4 verse 1. Sabi, Masters, provide your slaves with what is right and fair because you know that you also have a master in heaven. You know, I know this is not a very perfect scripture verse kasi because it's talking about slaves, no? But you get the idea, no? Nagets niyo yung idea about yung sinasabi dyan na masters, provide your slaves with what is right and fair. Let me tell you a story of a businessman, no? Isang businessman, naglalakad siya palabas siya ng kanyang factory. No? So he owns a factory. Paglabas niya ng kanyang factory, meron siyang nakitang isang lalaki kumakain ng damo. Ang sabi niya dun sa lalaki, "Uy, ano ginagawa mo dyan?" Kasi po sir, gutom na po ako." Ganun ba? Halika, sumama ka, sumakay ka sa kotse, sumama ka sa bahay. Sir, yung mga pamilya ko po, yung asawa ko po, at saka mga anak ko ay nagugutom din. Sama mo sila. Tara, isakay mo sila. Sakay na kayo sa kotse. Tapos itong tuwa yung yung poor man. Itong tuwa siya, "Naku sir, salamat po. Isasama niyo po kami." Ano sabi niya ng businessman? "Sasama ko kayo kasi alam niyo yung mga damo dun sa amin, ganito kataas eh." Nagets niyo? Nagets niyo yung kanyang purpose doon. So if you are an employer, you have to change your mindset that you just want to use your staff or your employees. Huwag niyo naman parang gagamitin niyo lang sila. Dahil napapakinabangan niyo sila, gagamitin niyo lang sila. You stop that. Now here's my recommendation. Love them, and love them. And that's when you will fill your heart with incredible joy. Now, this is one of my realizations, no, kapag you have employees. You treat your key managers or your employees as the co-owners. No? Co-owners. And share your profits to them. I strongly believe na in that being an employee before, kasi naging empleyado din ako dati, I hear employers getting depressed na sinasabi nila, "Naku, nag-alisa naman yung mga empleyado namin." Diba? Bakit? Kasi they were treated as machines. No? Ang tingin sa kanila ng employer sa mga empleyado, mga makina na ginagamit lang. Although we cannot guarantee that people will leave our companies, no? But at least you can minimize the situation with them leaving you for another employee if you treat them as co-owners, as partners nyo sila. No, hindi sila empleyado lang, but they are your partners and co-owners. So first thing that we need to do, you give them benefits. Yan. Give them benefits. Again, you change the mindset of just using them. And a lot of employers nowadays, a lot of our employers, naririnig nyo, they just prefer hiring contractuals. Contractuals, di ba? Every 6 months, hindi sila nagre-regular. Every 6 months. Bakit? Kasi akala nila, nakaka-save up sila o nakakatipid sila by doing that. But when in fact, when you do rehiring, kasi being an HR practitioner, no, rehiring at saka yung training is very expensive. Imagine mo every 6 months mag-rehire ka, no? Gagamit ka ng personnel mo to rehire. Tapos magti-training ka. Di ba napaka gastos na? That's very expensive. Now here's the thing. The customers don't deal with the company. They deal with the people. So if you have there a person or people na kanilang nakakausap, no? Na yung consistent na sila din, talagang babalik at babalik ang mga customers natin. Di ba? Yan. Second thing, you give them balance. And give them balance. Imagine having that kind of boss or employer na sila pa yung mag-remind sa'yo, "Huy, mag-clock out ka ng on time, ha?" Di ba? Sino dito yung mga workaholic, yung mga after 5 o'clock nasa opisina pa, di ba? Nagtatrabaho pa. Yan. Imagine mo kung iyong boss ay siya pa yung mag-remind sa'yo, "Huy, umuwi ka na, spend time with your family, be with them, and come back tomorrow fresh." Di ba? Come back tomorrow fresh. And if this is the case, people will stay even for the longest time in your company.
kahit na merong mga offer dyan na mas malaki sa ibang sa ibang company, magstay pa rin talaga sa inyo yung inyong employees if you give them that kind of work-life balance. Third thing, you give them bonuses. Yan, di ba? Sino mga malapit ng mga dito, tanggap ng bonus. Yan, nakakamiss yung mga bonus, no? Yan, ayan. So give them bonuses. Share in the profits that you have as a company. Now you can use this model, no? This is from Brother Bo. You can use this model. 8% napupunta sa CEO, 12% for the other managers and staff, 20% sa owner or sa owners, and 60% is you do reinvest. Diba? You reinvest. Yung 8%, yung CEO dyan, not necessarily siya yung owner. Okay? What ang ginagawa ng mga owners ngayon ng company is they hire someone who can do the work for them. And when you share these profits in your company to your employees and staff, etong mangyayari, your benefit, less stress, more time. Diba? Kasi meron ka ng taong gumagalaw para sa iyo eh. Diba? So you have your quality time, makakapagbakasyon ka, diba? Makakapunta ka sa mo gusto, you have more quality time with your family. All right? So that ends my part. Let me give the floor to Brother Bars. God bless everyone. Let's give a big hand to Brother Marlo. When God multiplies your money, your wealth, divide. That's our one big powerful message. Kahit yun lang ang matandaan ninyo, sa lahat ng mga sasabihin namin sa inyo today, okay na sa amin. Sino yung unang pagbibigyan mo? Give to your? Pangalawa, give to your team. Here's the third one. Give to the poor. Sabi sa Leviticus chapter 19 verse 10, you shall not strip your vineyard bare, neither shall you gather the fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor and for the sojourner. I am the Lord your God. Ang tawag dito, law of gleaning. Sabihin nyo nga, law of gleaning. Sa Old Testament, yung mga nagha-harvest ng kanilang tinanim, merong rule na dapat hindi nila i-harvest lahat. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Kasi yung matitira para sa mga pulubi, sa mga widows, sa mga mahihirap, sa mga scavengers, para sa kanila yon. Ibig sabihin, nagbibigay sila para sa mga mahihirap. Ang tawag doon, law of gleaning. May mga ilang business persons, parang tiyane. Alam niyo yung tiyane? Pakita natin, purot sa Pangasinan. Pakita natin yung picture ng tiyane. Meron ba dyan? Nung elementary high school, yan, medyo nagkaroon ako ng maraming pera noon. No elementary high school. Alam niyo kung bakit? Ano niyo kung bakit? Si Mama, sabi niya sa akin, alisan mo nga ako ng buhok sa kilikili. Sa Pangasinan, purutan mo pa. Tapos piso, isang balahibo. Piso, isang buhok. Siyempre, skills yan eh. Kaya mahal. Training ako. Sorry. Piso. Ang ginagawa ko ganito. Di bubunot akong ganon. Minsan yung tiyane, hindi makapit. So, mapuputol. So piso. May natira. Punutin mo ulit. Piso ulit. So, yung kalahati, 2 piso na yon, di ba? So, ganun. Medyo marami akong pera na. Anyway, going back. May mga business owners na parang tiyane. Bakit? Tanong niyo kung bakit? Because they squeeze out every centavo for themselves. Pakita natin next slide ulit. They squeeze out every centavo for themselves. Yung lahat ng pera para sa kanila. Kahit 5 duling, wala silang tinitira. Lahat para sa kanila. If you are a business person, an entrepreneur, or an employee, kahit alin dyan, today, listen to this. God is telling you this. I want you to give. Today, that is God. God's voice telling you, I
want you to give. Lord bahala ka dyan. Sabi ni Lord, I want you to give. Pakitaas ang kamay, tapikin ang nasa kanan. Come on, taas ang kamay, tapikin ang nasa kanan, sabihin mo, sabi ni Lord, magbigay ka. Pakitaas ang kaliwang kamay, pakitapik ka nasa kaliwa, sabihin mo, oo, magbibigay ako mamaya sa love offering basket. Sumagot ka na. Lord, sabi nila yon. Tanong, are you people-centered or profit-centered? I pray that you are people-centered. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung pinagdadasal ko. Isa sa mga pinagdadasal ko recently. Alam niyo kung ano yung pinagdadasal ko recently this past few weeks? Tanong niyo kung ano. I pray that God will make you entrepreneurs. I pray that God will help you set up your own businesses. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Mas malakas! Kasi mabubuti kayong tao. Kasi mapagbigay kayo. That's why I always pray to God, Lord, help them set up their own business. I-bless nyo kasi itong mga nasa feast, mababait yung mga yan. Mapagbigay yung mga yan. Mamaya po sa LO, ay naku, makapalang LO. Again, listen to God's voice sa inyo. And my prayer is that as you set up your business, as you execute your business, mas magiging mapagmahal kayong tao. You love your customers, you love your clients, you love your team, you love your suppliers, you love your regulators, you love the DTI, you love the BIR, mga ganyan. You love the barangay, you love your family, you love your team. Love people. Love people. And you'll do great things. Gusto kong nag-exercise kayo. Pakitaas ulit ang kanang kamay, pakitapik ka na sa kanan, pakisabi, love people! Pakitaas ang kalawang kamay, pakitapik ka na sa kaliwa, sabihin mo, I love you. Yeah. Number 4, last, give to the Lord. Sabihin mo nga, paki-high five ang 5 tao sa paligid mo, sabihin mo, give to the Lord. Remind mo siya. Give to the Lord. Proverbs chapter 3 verse 9. Ang sabi dyan, honor the Lord with your wealth, with the first fruits. Proverbs chapter 3 verse 9. Pwedeng magkwento. Inuubo ako dyan sa word na yan. Merong 2 matanda, business people, si Mang Tomas at si Mang Gusting. Si Mang Tomas, hindi naniniwala sa tithing. Never siyang nagbigay para kay Lord. Hindi. Lahat ng kita niya, akin. Sa akin lang. Papalaguin ko pa yung negosyo ko. Bibigay din ako sa empleyado. Pero kay Lord, hindi. I am not a believer of tithing, sabi ni Mang Tomas. Si Mang Gusting, kabaliktaran. Believer of tithing. Pagka-receive niya ng kita niya, agad-agad punta ng simbahan niya magbibigay. Or if ever wala siyang oras pa magbigay sa simbahan, itatabi niya na kagad yung para sa simbahan. Ibig sabihin, once na na-receive niya yung kita niya, hiwalay ko kaagad, tithes ko para kay Lord. Always, kapag nakukuha niya yung kita niya, ganun ang ginagawa niya. Believer of tithing. Now, eto. Si Mang Tomas, sabi niya sa isip niya, ito si Gusting siraulo. Bakit siya magbibigay sa Diyos? Uunahin niya ang Diyos. Paano pag mawalan siya? Paano pag emergency? Siraulo to, syunga-syunga. Sabi ni Mang Tomas. Eto pa, sabi naman ni Mang Gusting, sa isip niya, ito si Tomas siraulo. Hindi niya ba alam na kapag nagbigay siya sa Diyos, hindi siya pababayaan? Hindi ba niya alam na kapag nagbigay siya sa Diyos, mas ibibless siya? Syunga-syunga rin to Siraulo. Here's the thing. Both of them, iniisip nila sa bawat isa, siraulo silang dalawa.
Etong si Mang Tomas, sa business niya, yung sari-sari store niya, sari-sari store ni Mang Tomas, sa gilid ng Riles, alam niyo, yung mga, ilang taon ka na, bakit alam mo yon? yung iba, kunwari, hindi nila alam eh. Anyway, si Mang Tomas, doon sa business niya, okay naman, kumikita. Surviving, in a sense, may kita, tama naman. Kumbaga, A to B lang. Pero si Mang Gusting, hindi lang A to B, may C siya. Ibig sabihin, may excess. Ibig sabihin, kapag yung mga times na sana kukukuha ng pera, meron at merong mapupunta sa kanyang blessings. May letter C. Nasusundan niyo ako? Yan ang mangyayari kapag in-honor mo si God with the first fruits of your labor. Now, listen to this. Pareho silang siraulo. Pareho silang syunga-syunga. My question is this. Sino ka sa dalawa? Sinong siraulo ka? Sino ka doon sa dalawa? But I tell you, si Mang Tomas o si Mang Gusting. Pero lais kong sabihin sa inyo, pag ang pinili nyo si Mang Gusting, you will always have C stories. Ibig sabihin, laging nagpro-provide si Lord. Laging may excess. You will always be in abundance. Amen ba tayo dyan? Amen? So, nasa sa inyo yan. Mang Tomas, si Mang Gusting. Sino ka sa dalawa? Question! Do you want to be joyful? Do you want to know the secret of being joyful? Gusto nyo ba talagang malaman? Pilitin nyo muna ako. Hindi ko sasabihin. Ipapakita ko. Meron akong nagbaon ako ng candy. Okay. Baon ako ng candy. Oo. Low budget kami ngayon. Sana pagpasensya nyo na. Cedrix, bigyan kitang candy. Bigyan natin ng microphone si Cedrix. Pakakantayin ko kasi siya bago ko siya bigyan ng candy. Ito joke lang. Hello, Biglang na-pressure. Wala to sa usapan natin, kuya. Cedrix, bigyan kitang isang candy. Uy, Mentos. Pampabango ng ngipin. Wala ko ibig sabihin dyan. Wala sa script pala. Wala sa script yan. So, kuya, pwede po bang makingi? Siyempre, mapagbigay tayo. Bigyan mo kita. Yan. Parang kulang pa, kuya. Pwede pa po bang humingi? Ako lang pa. Opo. Okay, ito. Sige. Kulang pa po. Ilan bang bunganga mo? Ito pa. Ay, sorry. Yan. Sige, dadagdagan ko pa. Yan. Yan. Okay na ba yan? Hindi pa po. Ha? Hindi pa po. Parang mauubusan na ako ito isa pa. Bigyan din natin yung iba. Wait lang Hindi po. Sige. Bray, halika dito. Bigyan din kitang candy. Yan. Isang candy. Yan. Isang candy. Thank you, Kuya Bars. Yeah, welcome. Wala rin ako ibig sabihin dyan Pero papabango to ng sama ng sabi ni Seth. Lifesaver to. Pero ginagamit ko rin yan Actually, bago ko nag-talk, kumain muna ako. masaya na po ako dito. Okay ka na? Sure ka? Opo. Bigyan pa kita, isa pa. Salamat po. Oh. Pero dahil medyo conscious ako, alam niyo naman, baka mag-diabetes ako dahil maraming sugar. Ibigay ko sa iba, okay lang po. Sige. Bigay mo. Dahil nagbigay ka, bigyan pa kita. Salamat po. Salamat po kayo, Wars. Wait, talaga binigay din niya. Bigyan kita ulit. Wow, ang dami naman, Kuya. Ate Kat, baka pwede mo po. Ay, binigay din. Sige, bigyan kita ulit. Doon naman, Ate Kat. Ay, binigay din. Wala po kaming ibig sabihin dyan, ha? Feeling ko sila yung mas nangangailangan. Nagkataon lang talaga ang brand kami Mentos.
Pur kagawad daw. Bawal na makampanya ngayon. Oh. Bigyan pa kita. Salamat po. Ganito pa lang bang bigay, kuya, no? Saya? Masaya ba? Masaya ka? Masaya po. Oo, nakita ko Masaya nga po. sila. Ang saya nila eh. Ah, Ikaw, bakit? Diba? Ba't kasi mangot ka? Ang dami-dami na ng sayo ah. Ayos lang po bang ibigay ko na rin po ba, kuya? O ikaw. Pero bakit nakasimangot ka? Kasi parang hindi ako fulfilled. Oo, ganun. Kasi Sila hindi pa ako- fulfilled? Opo. Nakita mo ba masaya sila? Opo. Ikaw hindi ka masaya? Hindi po. Eh marami naman sa'yo. Hindi, bibigay ko na lang po, kuya. O sige, bigay mo na lang din. Yan. O ito, bigay nyo na. Pero ka na. salamat po. Do you know the secret? Or do you want to know the secret of being joyful? You give. Kasi kahit marami ka inangkin mo, hindi ka magiging masaya. The most happy people are those people who give. Those who give. May invite everyone to please stand. Blessed so far? Amen. Alam niyo, papalapit na naman ang Pasko. Papalapit na naman ang bonus. Ang 13th-month day, ask yourself, whenever this season comes, mas nagiging mapagbigay ka ba? Whenever this season comes, darating ang bonus mo, mas nagiging mapagbigay ka ba? Sa salitang Christmas, ang dulong syllable ng Christmas ay syllable, yung ano, yung, mas, okay. Okay, children? Mas, diba? Ang ibig sabihin nun, mas, misa. Yung Christmas, misa ni Kristo. Christmas. Pero sa ating mga Pinoy, kapag narinig natin yung salitang mas, ang ibig sabihin na sa atin, more. Diba? More. Mas mapagbigay, mas mapagmahal, mas mapagmalasakit, mas mapag-aruga, mas marami, mas pogi. Mas. More. Listen to this. Huwag niyong palagpasin to. When you give, you become more of Christ to others. I want you to absorb that. When you give, you become more of Christ to others. And when you become more of Christ to others, you also open yourself more to Christ in you. When you give. Kasi kapag nagbubukas ka at nagbibigay ka, nagbubukas ka rin ng puso mo sa daloy ng biyaya ng Diyos sa puso at buhay mo. So when you give, you open yourself to more joy. You open yourself to more love, to more blessings, more abundance, more peace. Kaya mas Christmas. Nasusundan niyo? I know you're familiar with this verse. Wala sa slide, pero alam ko familiar kayo dito. We love because He first loved us. We love because He first loved us. When you love, you give. Tama ba? So yung love, palitan natin ng give. We give because God first gave to us. Nagbibigay tayo kasi tayo ang unang binigyan. I can explain that sa isang recollection for 2 to 3 days. I can explain that. But today, I want you to absorb that. Nagbibigay tayo kasi tayo ang unang binigyan. Ibig sabihin, hindi tayo mawawalan. Never kang mawawalan kasi ang unang nagbigay sa'yo, Diyos. Hindi naman nagbigay ka, tsaka nagbigay ang Diyos, di ba? Na nakadepende ang pagbibigay ng Diyos kapag nagbigay ka. Hindi ganun. Ang unang nagbigay, Diyos. Kaya ka magbibigay. At dahil doon, hindi ka mawawalan. Hindi ka mawawalan. Nakuha niyo yung logic?
Dahil siya ang unang nagbigay, hindi ka talaga mawawalan. Brother Bars, minsan parang hindi ko maramdaman na bless kasi ako. Hindi ko maramdaman yung blessing. Baka, ang nangyayari sa buhay mo ganito. Nakita na kayo ng pitchel? Yung pitchel, yung nilalagyan ng tubig. Okay. Yung pitchel, may tubig. Tapos maglalagay ng tubig sa baso. Nakakita na kayo ng baso? Baso, yung pinag-iinuman. Baso. Di ba? So yung pitchel, buhos ng tubig doon sa baso. Puno na yung baso, pero patuloy pa rin nagbubuhos ng tubig yung pitchel. Bakit hindi maramdaman ng pitchel yung ibang tubig na pumapasok sa kanya? Tanong niyo kung bakit. Kasi puno na. Baka hindi mo maramdaman na yung blessings ng Diyos sa'yo kasi baka wala ng espasyo sa puso mo at kailangan mo nang magbigay. Kasi ang Diyos hindi nagsasawang magbigay sa'yo. Siya lagi ang unang nagbibigay. Give so that you can create space for new blessings. Huwag kang matakot magbigay. Kasi ang tunay na masaya, ang tunay na maligaya, ang taong nagbibigay. And today, as we sing this song, we pray to God na yung puso natin gawin niyang mas mapagbigay. Yung puso natin gawin niyang mas maging mapagmahal. Yes, you can lift up your concerns to God. Lord, natatakot akong magbigay kasi baka mawalan ako. That's okay. But listen to God's answer to you. He is telling you, huwag kang matakot magbigay kasi nandito ako. Lagi kitang bibigyan. Hindi ka kailanman mawawalan. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.